Pauwi na nga kami from Boracay and ito ang DIY step by step na paraan paano ba umuwi from Boracay to Manila. And abangan nyo dahil meron tayong special tip na natutunan from a local para mas lalo pa tayong makatipid. So guys, abangan nyo yan and let's explore! Good morning guys! So today is February 3. Ito na ang aming last day dito sa Boracay at pauwi na nga tayo. Time check is 8:21 AM. Magba-breakfast muna tayo. And then, magpi-picture taking lang kami doon sa may Mall. And then, bibigyan ko din kayo ng detailed at step by step na paraan kung paano naman yung DIY pauwi. Okay, so let's go guys, kain muna tayo. Dito na ulit tayo sa breakfast buffet. So tignan natin kung ay walang lugaw, tuna chowder. Ayan yung mga tinapay, nilagyan ng plastic. Pretzel, tas obio, mango crumbs bar. Pancake, hi, good morning. Ito yung mga palaman. Salad pa din. Oh, may saging ngayon. Pork sweet ham. Chicken chipolata. Hindi ko alam kung ano yun. Squid ring. Oh, may pansit. Braised cabbage. And kanin. Okay guys, so ito ang kinuha ko muna ngayon. Tinatry ko lang muna yung mga bagong ulam. Hindi ko alam kasi kung magustuhan ko. So, tinapay lang muna ako. Medyo heavy kasi yung dinner ko kagabi. Ayan kay Dida. And then, kumuha na lang ulit ako ng egg kasi sure akong gusto ko yan. Try ko yung soup. And si B, epic ang kanya. Pansit at pancake with chocolate sauce. Okay guys, try natin yung soup. Hindi nga pala ako nag-foundation ngayon guys para makitang nangitim yung face ko. And may sunburn din ako. Sakit ng balikat ko. Masarap naman pala yung tuna chowder guys. I like it. Ay, wala pa pala akong kubyertos. Gamitin ko muna tong kay Dida. Tikman natin tong parang sausage na chicken. Okay lang. Tikman naman natin tong parang yung pork nila. Kumuta ko yung pangalan. Masarap yung pork. Pang-ulam talaga siya. Ayun, kain muna tayo guys. Pero mukhang talagang sa egg pa din ako. Mamimili lang kami ng konting pasalubong. Nakabili na kami nung kay Lolo, yung cheese bar. Ngayon naman, tumawid kami. Ayan, ito yung Andox. Tapos yung dito uli yung papuntang Bulabog. Dito lang. Ang pangalan niya is, ito yung katabi ng Snow Coffee. Ayun, Green Coco. May nakita kasi ako doon coconut chips. Gusto ko kasi yung coconut chips yung parang nilalagay doon sa ice flakes. Halika, bili tayo. Guys, bawal nga pala mag-video sa loob nitong Green Coco. So, ipapakita ko na lang sa inyo dito yung binili namin. Sobrang sarap guys ng coco jam nila. Kulay puti ito. Highly recommended siya. Masarap siya sa sky flakes or mga crackers. And also, itong coco chips, masarap din siyang papakin or pwede nyo ring ilagay sa ice cream or other cold desserts. So guys, konting happy hour muna kami before leaving, checking out. Kasi nalimutan na namin may binili kaming isa pa, dalawa to eh. So, hati kami. Ayan. Cheers guys. So, ayan guys, mag-check out na tayo from Boracay Haven Suites. So, highly recommended naman siya. Maganda naman yung aming experience at stay. Ayan. O, si Kuya Rog, hanapin nyo lang siya. O, super pleasing personality ng ating mga
staff dito sa Boracay Haven. So guys, dito na kayo magstay. Ayan guys, nandito na uli kami sa e-trike, papunta na uli ng port. Okay, so nabalik naman yung ating deposit sa hotel. So meron na tayong pamasahe pabalik ng bahay. So papunta na tayo ng port guys, balitaan ko kayo kung anong gagawin natin next. So sinakailang kami nung hotel ng e-trike papuntang hotel. So syempre special na to. Okay guys, dito na tayo bumaba. Dito na tayo sa port. Ito na yung port guys. So dito na tayo uli sasakay. Let's go. So by the way, yung fare natin dun sa e-trike is 200 ulit. 'Di ba 200 tayo nung papunta. So ngayon, 200 pa rin yung pabalik. So tignan natin kung meron din dito nung let's go. Para madali lang tayo. Oh, eto na siya guys. Pagpasok. By the way, nag-brownout kasi ngayon sa Boracay. Ito yata yung let's go, Dida, oh. Okay. So, try naman daw namin na hindi mag-let's go. Doon tayo sa usual na paraan. Yung tatlong window ang magbabayad ng terminal fee, environmental fee, tapos boat fee. Oh, ito yung loob, guys. Oh, ayan. Dito tayo. Doon yata sa labas yung kuan. Opo muna. Guys, mukhang doon sa window sa labas yung bayaran. So guys, lumabas uli kami dito kasi dito yung bayaran. Ayan, step 1, terminal fee, step 2, boat, manual counter. So wala na nga palang environmental kasi pauwi ka na. May environmental lang pagpapasok ng Boracay. Ngayon, yung window 1 and 2, para yan sa let's go. It's mas convenient lang siya guys. So highly recommended ko din yan. Pero gusto lang namin mapakita ito, yung usual. Also guys, meron ding online yung Boracay iPass. Hindi pa natin yan na-try, pero nakita ko siya na ginamit dati ni Go with Mel na vlog. So pwede natin siya i-try minsan, pero ang na-try natin for this trip is itong Let's Go. Very convenient naman siya for us. Okay guys, so kung makikita nyo 150 yung terminal fee, and yung sa boat naman yata sa pagkakaalam ko is 50 pesos. So guys, ang binayaran namin is magkano yan? 420. 420. Ito yung sa boat. Yan yung terminal fee. Terminal fee, and then Ito yung sa boat. 460. Sama na tricycle. Boat na to and tricycle. Sa part na to guys, medyo parang nagtaka lang ako kung bakit medyo malaki yung binayaran namin for the boat ticket and the tricycle, although magkasama na sila. Pero tignan natin. Let's go guys. Ito may sticker, didikit lang namin. Ayan guys, pagpasok nyo dito sa step 3 na boat counters, ayan, sasalubungin kayo ni Kuya and papasagutan itong boat ticket. Ayan, papasagutan itong boat ticket. Again lang kita nito. So dahil tatlo kami, tatlo din yung sinasagutan niya. And then, ayun, nakikita ko meron dong step 4. Kita nyo ba guys? Ayun, boat seat number. Ayan, sundan natin si Kuya. Ayan, mga senior high school sila, nag-work immersion. Oh, taray. Ayan, so dito nga tayo sa boat seat number. Ay, dito pala. So, dito daw tayo, guys. Ito na ating boat seat number. Thank you, Kuya. Ayan. So, binigay na sa atin. Dito naman yung pangalan ng boat. So, Mermaid 4. So, hanapin natin yung Mermaid 4. Mermaid 4, Dida. Ayun. So, titignan nyo yung pangalan ng boat. Ayun yung Mermaid 4, guys. Let's go sa boat. Okay guys, nandito na kami sa boat. Nandito kami sa aming assigned seat number. Ayan si Dida sa likod. Hi Dida. Hi. Okay, so mag-travel na tayo. See you on the other side sa port.
Okay guys, kakababa lang natin ng bangka. Medyo nakakahilo, sobrang maalon today. As in, ito pa lang. Ayan yung mga bangka, oh, andun. Kakababa lang namin from there. Ngayon, naglalakad tayo. So, make sure na nakadikit na yung sticker na binigay, which is this one. Tinitignan yata yan. Okay? So, let's go. Okay guys, so may nag-guide naman, sabi ni Kuya. Kaya tinuturo niya yung daan. Ipakita lang daw yung dilaw na resibo para doon sa tricycle area kasi para makita nila na bayad na nga yun. So, ayan lang guys. So, dito tayo pinapunta. Ayan, lakad lang tayo dyan, tapos dun sa tricycle port. So, ayan guys. Hinanap lang yung resibo. Ayan, tapos dadali na tayo sa tricycle. Tricycle to guys, going sa airport. Ayan, susundan lang natin si Kuya. Ayan, dito siya nagpunta. Okay, let's go guys. Sakay na tayo ng tricycle. Okay, nandito na kami guys sa tricycle. Let's go sa airport. See you there sa airport guys. So ayan, dito lang tayo sa drop-off point ng tricycle. Okay, ayan na yung airport guys. So syempre dito sa airport, ihahanda na uli natin yung itinerary, yung may QR code, tsaka yung may pangapangalan. Also, yung mga ID. No, yung mga ID nyo. Just in case lang, i-ready nyo din. Okay. So, baba ko muna to kasi kukunin ko yung aming mga ID. Ito, dito ipapakita guys. Ayan. Dito kay Kuya Guard. Ayan. Okay. Okay guys, pagpasok, eto na tayo, no? 5J904. Ayun guys, 5J904, gate 2 tayo. Gate 2 tayo, gate 2. Okay guys, magpiprint lang kami ng boarding pass dito. Pero actually, in-screenshot ko na yung boarding pass. Okay na ba yun? Okay. Let's go guys. Ang gagamitin na lang muna natin ngayon is yung screenshot ng boarding pass. Kasi nag-online check-in na kami. Ayun, 1 and 2 dito. So, dito tayo kasi boarding gate 1 and 2 dito. So, proceed na tayo sa security check. So, this time guys, try naman natin. Gamitin na lang natin yung screenshot ng ating boarding pass. Okay, tago ko muna to guys. Bawal dito. Guys, ito, tipid tip. Ha? Hindi namin nagawa, pero kasi tinanong namin si Manong tricycle driver. So, ang binayaran kasi namin sa boat, yung total lahat, 420. Ngayon, ang boat kasi, ang boat fee is 50 pesos lang. So, kung tatlo kami, sabihin natin walang naman CB, so 150. Tapos, yung tricycle na tatlo kami, di ba isang way na yun, no, per tricycle is 100. So, kahit na wala siyang discount, 250 lang. 250 lang dapat. Pero 460 binayaran namin. Kasi sabi ni Kuya, nagpapatong daw ng 120 yata per head or kapag yung ang binayaran mo dun sa port is yung tuloy-tuloy na kasamang tricycle. Yun guys, ang gawin nyo, ang bayaran nyo lang dun sa port is yung boat lang. So sabihin nyo, hindi nyo babayaran yung tricycle para tig 50 lang kayo. Tapos pagdating nyo dun sa may tricycle, saka kayo magbayad ng separate kasi mas makakamura kayo. So kung kami, kahit walang discount, 250 lang. Imbis na 460 binayaran namin. So 200 din yung yung matitipid namin kung sakali, no? Hindi, terminal fee lang ang kailangan mong bayaran. Yan nga, Then, terminal sa loob ka fee. na magbabayad ng sa boat. Kasi meron din naman bayaran mo ng boat. Doon sa loob siya. So, kasi hindi diba, doon sa merong step katabi. 1, Oo. terminal fee lang yun. Yung step 2, hindi mo na kailangan pang gawin. Pwede ka na okay. pumasok doon sa loob, doon ka na magbayad ng boat. And then, Yung tricycle, dito doon na lang pag-down din. mo na. Okay. Oo. Ayun. Kasi ang mahal ng doon mas makakatipid kayo kung babayaran nyo siya separately. Kasi pag binayaran nyo siya ng all-in na, ang laki din ng pato. So, yun lang. So, yun nga. So, kung, di ba sa ito, doon sa boat and lang,
200 sana yung matitipid natin. Yung terminal fee kasi is talagang 150 siya eh, pero may discount ang bata. Oo. Yung 6 below ang libre, pero dahil 7 na tong kasama namin, may discount lang siya kasi estudyante siya, bata pa, no? So, yun guys. So, yun yung, ngayon lang din namin nalaman na magandang tipid-tip guys. Lalo na kung madami kayo, no? Oh, tipid-tip for the day guys. For the trip. Ito yung tipid-tip for the trip. So, ayun guys, nandito na kami sa gate 2. Ayun yung gate 2. Ayun yung gate 2. Hopefully, hindi magbago ng gate. So, hintayin na lang namin. Hintayin na lang namin yung flight namin. Guys, before boarding, make sure na wala kayong maiwang gamit. Kasi dati nakaiwan na kami ng gamit dito. Nakuha naman namin pero ang tagal namin sa NAIA Terminal 3. Kakahintay. Kasi sinakay pa uli ng airplane, dinala sa amin. So, ayun guys ha. So, let's wait for our plane. And let's go back to Manila. Okay guys, so medyo limited lang yung mabibilhan nyo ng snacks pag dito kayo sa area ng Gate 1 and 2 sa Caticlan Airport. So, ang nakikita ko lang is ito. Ayan guys, itong baked. Ayan na may mga pastry and kape. Ayan, may binibenta silang coffee doon. Merong coffee and cookie. And then, dito lang banda. Ito kasi island souvenirs to eh. And then, paglakad nyo lang ng konti, may popcorn lang. Ito, taters. Ito guys, taters. So, parang dalawa lang yung dalawa lang yung nakikita ko so far. Guys, yung Starbucks nandun yata sa kabila, sa gate 3 to 5. So, dito dalawa lang yung nakita kong may snacks. Isa lang yung may kape. So, before kayo pumunta dito, magbaon na kayo ng mga kakanin nyo, tinapay or what. By the way guys, isa lang ang dala naming maleta. Ito lang. Ayan guys. Yung pang carry-on na maleta, yung maliit, yan lang dala namin. So, 3 na kami dyan yung damit namin. Tapos, meron lang kami isang backpack para sa mga pagkapagkain, and then yung bag ko para sa aming valuables. So, talagang pack light lang kami for Boracay na 5 days and 4 nights. Yun lang dala natin, guys. Mas madali kasi na pag may dala kayong bata, may kasama kayong bata, isa lang na bag ang kailangan yung dalhin. As much possible, isinsin nyo na, di ba? Para lang hindi mahirap mag-travel, di ba? Kasi tatawid kayo ng bangka, ganyan. Kasi kung marami kayong dala, pabalik-balik kayo, mas hassle. So, mas magandang planuhin nyo na yung mga that susuot nyo for the day, di ba? Para at least alam mo kung ano yung mga dadali nyo lang na importante, di ba? Yes. So, ayun guys. Okay guys, andito na tayo sa loob ng bus papunta sa plane. So, Kumakain ako ng popcorn. yes. And just like that guys, andito na uli kami sa Manila, sa Terminal 3. So guys, yung ginamit namin kanina for boarding, yung screenshot ng boarding pass, pwede naman siya. So kailangan lang guys, maliwanag yung phone para kitang-kita yung QR code. Pero guys, pwede lang yun for domestic flights lang ha. Kasi kapag international talagang piniprint ang boarding pass kasi hinahanap yun ng immigration. Okay. Okay guys, so thank you guys sa pagsubaybay sa aming Boracay Vlogs. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please i-like nyo naman and pindutin nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa aming susunod na videos. And please subscribe to our channel, The Cube Explorers. And follow nyo na rin kami sa aming mga social media accounts. So thank you for watching and see you on our next The Cube Explore Travel. Bye guys!